And the Philippine Coast Guard is one of the key agencies involved in the search for the missing Sabongeros. And for updates on how the first day of retrieval operations are going, from PCG spokesperson Captain Noemi Kiabyab. Magandang hapon po, Captain Lourdes Vera po at Denise Tan. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Lord and Denise, at sa ating po mga taga-subaybay. Opo, kanina pong 7:45 po, no? Official po nagsimula. Yung inaasahan ho ba na difficulties or certain challenges na sinasabi po kahapon, naranasan ho ba kanina, una-una po sa lahat? Well, tama po kayo. Kanina po, 7:45, nagkaroon po ng first set of deployment po na mga technical divers. So, nagkaroon lang po ng konting suspension dahil nga po sa isa sa mga nabanggit po natin na mga challenges during sa diving operations po natin is yung weather and sea conditions. So, bumalik po sila, and now 2 p.m. ay magre-resume po ulit yung ating two teams of our divers. Opo. Ang pagkakaalam po ng marami, yung mauuna raw muna, ma'am, yung ROI, yung remote operated na mga drones, ano? Ano ho ba ang naging resulta po, ma'am? Well, ang ginagamit po natin ang mga resources bukod sa ating mga technical divers, we also have the unmanned aerial vehicle to conduct aerial survey. And yung binabanggit po natin na underwater remotely operated vehicle, ngayon po ay darating po yan ngayong linggo. So ito po ay tutulong sa ating mga technical divers para malupit po kung ano man pong merong object sa ilalim po ng tubig. Dahil naiintindihan nga po natin na ang nabanggit po sa mga challenges is yung malabo at maburak po na karakteristik po ng tubig sa ilalim po ng taalig. Ma'am, kahapon may nakita raw nga po na ilang mga sako ng buto dun sa search area. Saan po exactly natagpuan yung mga buto? At sa initial assessment po, ano po ba ito? Mukha po ba itong buto ng tao? Well, Denise, hindi natin masabi. I cannot validate kung yan ba ay buto kasi ang naging instruction lang naman sa atin, if our divers could find some suspicious object, we will inform po yung lead agency. And yung verification and determination po, nung makukuha po natin, ang lead agent po ang magbibigay po ng confirmation po dyan. So, on the part of the Philippine Coast Guard, we cannot mention as of the moment that ito ba ay buto or pwedeng maging part po ng investigation. So we usually turn over to the PNP and other lead agency po na mag-determine and mag-verify po na makukuha natin. Sa may side daw po ng Laurel, Batangas na tagpuan ito. So ang expectations po ba doon po sa area na lang kayo maghahanap po, ma'am? Yes, Lord. As of the moment, nakatutok ang ating diving operation sa bayan po ng Laurel. So tama po kayo. So ngayon nga po ang ating mga technical divers ay nasa area po ng Laurel at ating yung mga identified locations naman po ay binibigay po ng lead agency sa atin kasi we understand po yung lawak at lalim po ng taalig. So mas maganda talaga na identified yung location, and usually for the information kung saan pupunta at magsisimula ang ating diving operations ay nagagaling po yan sa lead agency. Ma'am, gaano karami po na PCG personnel ang involved dito sa search, and ano po kaya makakatulong sa PCG for them to exactly, extend the rescue and retrieval operations? Yes, as of now, meron tayong mahigit 40 na divers na binigyan natin ng instructions to conduct the technical dive. So, equipped naman po ang ating mga technical divers, and we also have advanced equipment. So sa nabanggit niyo pong tulong, again, similar with the Philippine Coast Guard, tayo po ay natap ng Department of Justice. Since with the yung lawak po ng ating searching area, so mas maganda din po na meron tayong kasangga na ibang ahensya, private man or government. Pero again, this is a criminal investigation. So in case there's any additional on our resources, DOJ lang po ang makapagbibigay po ng legal clearance po dyan. So similar with the Philippine Coast Guard po. Captain, ano po ba ang instructions ng DOJ sa inyo? Gaano katagal at kailan lang titigil? May ganun ho bang mga instructions po, sir? Ma'am? As of now, Lord, wala pang specific na instruction. Ang instruction na po is for us to continue our diving operation
hanggang may natatanggap po tayong information and intelligence data po, tayo po ay nagpo-proceed and nagpo-continue sa ating diving operations. Anyway, at the end of the day, kung sino man po ang magsasabi kung i-terminate or i-suspend ang ating operations, it's still the lead agency po. So tayo po ay sumusunod naman po sa direktiba at ito po ang pagbibigay po ng ating mga technical divers. Opo. I guess that also answers the question, Kapitan. Ano? Yung marami kasi nagtatanong, bakit ngayon lang sinimulan? Ilang linggo na ito pinag-uusapan. It's not as if ang Coast Guard ay moto proprio, ay maaring makapag-conduct ng sarili niyang o mag-initiate ng sarili niyang investigasyon. Ano, ganun ho ba, ma'am? Tama po yan. Medyo tumagal po yung pagbigay ko ng instructions sa atin. But the Philippine Coast Guard believe, no, during our coordinating meeting naman, na pinag-aralan talaga itong magiging diving operations natin. Kasi we also need to consider yung safety ng ating mga divers, yung mga gagawa po during the operations. And kailangan mas accurate as much as possible yung makukuha po nating data and information para naman po hindi nasasayang at hindi makukompromise yung safety po ng ating mga technical divers, because as of the moment, Lord and Denise, alam naman natin na meron din tayong binabantayan na alert level status ng Taal Volcano. So it's also for part sa mga challenges na nakikita ng ating mga technical divers. Mary, ginawa na ho ba na ganito ka-extensive at ganito ka-complex ang Philippine Coast Guard previously, Kapitan? Yes, marami na rin po tayo nagawang mga search and rescue and retrieval operations. Pero ang pagkakaiba lang po ng operations po natin ngayon is medyo matagal na po yung incident, no? Medyo matagal yung pagkaka-report compared doon sa mga usual response po natin, yung mga usual na maritime incident. So siguro yun lang po ang pagkakaiba, and may part po ito ng criminal investigation. So the Philippine Coast Guard is very careful din po pagdating po sa pagkuha ng mga bagay na makakatulong po dito sa investigation. Captain, curious lang ako, no? You just mentioned na ito yung time na medyo matagal na yung incident na binabanggit dun sa search po. Ano pong klaseng epekto ang meron sa kung matagal na yung hinahanap na yung sinusubukan i-search and retrieve as opposed to yung medyo bago pa lang po yung incident? Well, siguro po yung structuring po nung katawan, no? Yung pinakikita natin. And may factors din po yung, halimbawa, yung temperature ng tubig, no? Gaano po katagal na nababad. So, kaya po ang ginagawa natin ngayon sa operation po natin, lahat po ng suspicious na subject, mga all possible item po na anything unusual, kino-consider po natin yan na pwedeng maging part ng evidence po natin. But then again, we are still tapping and coordinating sa ating lead agency. Sila naman po ang nagsasabi kung ito po ay pwede po ating i-pull out. We are just doing po yung dive operations and identifying ano po ang meron sa ilalim. Opo. Babalikan ko po yung usapin po nung drones, ma'am, no? Ang sabi daw, kaya mag-dive ng hanggang 1,000 feet at hindi lang ba sa visual check ang kaya niyang gawin, mismo kaya niyang mag-angat. Hanggang gaano po kabigat yung mga objects na kaya niya pong dalhin sa surface? Tama dyan, Lord. Meron ang Philippine Coast Guard na tinatawag nating underwater remotely operated vehicle. So ito ay inaasahan natin na darating ngayong linggo. So ito ay may kapasidad na makita ang ilalim ng tubig hanggang 1,000 feet. And then as to the capacity to pick up an object, hanggang 10 kilograms, 10 to 15 kilograms po ito. So ito ho ba ang shape nito ay parang pahaba, parang maliit na submarine? Bigyan niyo po kami ng idea, please, ma'am. Yes, maliit lang po ito and may control po ito sa isang platform. So pagbaba po ng equipment, makikita natin kung ano ang meron sa ilalim. And ito rin po ang tutulong sa ating mga technical divers kung halimbawa medyo malabo po sa ilalim ng tubig. So kung meron po makita ang ating ROV, and that's the time na we can direct our technical divers to double-check kung ano po yung nasa ilalim. Captain, since wala pa pong tiyak na data no, kung kailan po matatapos ito, kamusta naman po yung galaw ng mga civilians? Is PCG also securing the search and retrieval operation site? Yes, meron po tayong mga Coast Guard personnel na part of the securing the area.
And ang ating galaw naman po ngayon sa kinakandak po nating operations is a coordination with other agencies po. So sinisigurado rin po natin yung security ng ating mga divers and yung po mga tao na nasa loob po ng ating operating area. Kapitan, last question na lang from my end. Paano po ang naging division of labor ninyo ng Navy? As of now, Sir Lord, if ever meron po tayo karagdagan from the Philippine Navy, and I couldn't mention as of the moment kasi again, nabanggit ko po kanina, the legal clearance po sa additional resources and additional agencies na pwede po makatulong sa atin will be coming from the DOJ. So kailangan po may legal clearance din po. So as of now po, ang PCG technical divers po ang nasa area na nagkakandak po ng diving operations. But definitely, we will welcome any additional support po. And again, depende po yun sa Department of Justice at ating lead agency po. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa inyo. Ang Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Thank you po, ma'am. Maraming salamat, Lord, and Dennis. Gandang hapon.